So, yung reason kung ba't hindi siya handa para sa'yo, guys, is because nakagawa siya ng malaking kasalanan. Your person betrayed you and feeling niya undeserving siya. Undeserving siya. Hindi niya ikaw deserve. Hindi niya deserve na hindi siya karapat-dapat sa'yo, in short, okay? Siya mismo yung nakakaramdam nun. And siya yung lumalayo sa'yo. Kasi parang nagigilty siya. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin kung anong nararamdaman sa'yo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga messages para sa inyo ng person nyo. So, yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, hindi pa ako handa para sa'yo. So, hindi pa siya ready mga kapiksi. Kung ano man yung ready na yon, pinaghahandaan niya, pwedeng hindi pa siya ready na maging committed para sa inyo. Hindi pa siya handa na sa mga obligasyon niya para sa inyo. Hindi pa siya handa na aminin sa sarili niya kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo. So, there could be a lot of things kung anong ibig sabihin nito. Pero tingnan natin, no, habang binabasa natin yung mga cards nyo. But for the meantime, yan yung gusto niyang sabihin sa'yo. Hindi pa siya handa para sa iyo, kapiksi. Another message, Libra. Mahal kita, okay? So, parang nakita ko na to. Mahal ka ng person mo, pero hindi pa siya handa para sa'yo. Parang hindi pa siya handang ipaglaban ka, hindi siya handa na mag-commit sa'yo, pero deep inside them, mahal nila kayo, deep inside them. Meron silang nararamdaman towards you, mga kapiksi. Pero, pwedeng hindi pa siya handang magsakripisyo para sa'yo, hindi siya committed sa'yo, hindi siya handang ipaglaban ka. There could be a lot of reasons for this, guys. Ano kaya itong ibig sabihin na to? Mamaya makikita natin yan, mga kapiksi. Pagod na ako. So, itong person mo, guys, maaaring meron tong pinagdadaanan personal, guys. Kaya hindi siya handa para sa'yo. Parang hindi siya handa na piliin ka kahit na mahal ka niya. Kung hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo nagsasama ng person mo, pwedeng breadwinner ito sa kanilang pamilya. Kaya hindi siya makapag-commit sa'yo kasi hindi pa niya kayang bitawan, no? Yung kanyang commitment sa family niya, yung kanyang mga obligation kahit na mahal ka niya. Hindi siya handang magsakripisyo para sa'yo. Pagod na siya personally sa mga problema niya, mga pinagdadaanan niya, pero hindi niya masabi sa'yo, no? It's either because pwedeng ayaw niya na kaawaan mo siya. But yeah, so there are a lot of reasons mga kapiksi. Titingnan natin mamaya if lalabas tong ganitong energy, pero for now, yan yung gusto niyang sabihin sa'yo. Mahal ka niya, pero pagod na rin siya. Pwedeng pwedeng pagod na rin kayo. Pwedeng pagod na rin siya sa mga problema sa relationship nyo. Let's say for example, baka matagal na kayo nagsasama nitong person mo, baka matagal na kayong may mga problema and pagod na siya sa mga problema na yon, and hindi na siya, kumbaga parang hindi na siya ready na mapunta pa sa next stage or next phase yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan yung nakita natin dito sa mga messages na to. Titingnan natin kung may lalabas dito guys na related sa mga mensahe. Shuffle ko muna to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong mid-year sale, magbibigay ako ng 20% discount sa lahat na mag-avail until June 30 guys, sobrang laki ng discount, sobrang ganda ng course, i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, para yan sa mga kapiksi natin na nagdurusa dahil sa third party sa relationship nila. If in case na nakaresonate kayo, pwede kayo mag-avail yan, 30% discount yan until June 30 mga kapiksi, so avail nyo na guys. Libra guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung feelings energy. Ito mga kapiksi, gustong escape nitong person mo. Itong person mo meron siyang ginagawang hindi maganda. Kahit nasabihin natin na mahal ka ng person mo, pero meron siyang nagawang hindi maganda behind your back. Yung iba sa inyo guys, no? Parang meron siyang nadisgrasya. Kung kayo ay he-she na relationship or he-he, kung lalaki yung person mo, maaaring nakabuntis ito ng iba mga kapiksi. And yeah, so parang nakabuntis siya ng iba, pero kahit nasabihin niyang mahal ka niya, pero nakadisgrasya, kumbaga. Bugso ng init, guys, na El Nino. Sorry. Init kasi, El Nino tuloy yung naisip ko. Parang init, no? Baka nagkatuksuhan, ganyan. No feelings attached. Wala akong nakikita ang feelings attached dun sa nabuntes, mga kapiksi. Bugso lang ito ng init. Pero it doesn't hide the fact na your person cheated on you, mga kapiksi. Okay? And yun yung sinasabi na hindi ako handa para sa'yo kasi itong person mo, feeling niya undeserving siya, no? Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo kasi guilty ang peg nitong person mo, no? Parang feeling niya ang dumi-dumi niya dahil sa nagawa niyang pag-cheat or panloloko sa'yo. And pagod na siya kasi parang pagod na siya na pwedeng ano din ito guys, parang feeling ko dun sa iba sa inyo, baka may mga pag-aaway kayo nitong person mo, tapos parang yung another girl or another person, hindi naman sa walang feelings, pero parang siguro nahihingahan niya ng mga problema about your relationship hanggang sa nauwi sa isang mainit na gabi, no? Pero this will not resonate with all guys kasi hindi naman lahat ganyan yung story, pero yun yung nakikita natin dito, at least dito sa spread na to. So yung reason kung ba't hindi siya handa para sa'yo guys is because nakagawa siya ng malaking kasalanan. Your person betrayed you and feeling niya undeserving siya. Hindi niya ikaw deserve, hindi niya deserve na, hindi siya karapat-dapat sa'yo, in short. Okay? Siya mismo yung nakakaramdam nun. And siya yung lumalayo sa'yo. Kasi parang nagigilty siya. Kaya siya lumalaya sa'yo. Pwedeng hindi mo pa to alam, pero pwedeng nakakakutob na kayo kasi eto lumalabas na parang nararamdaman, natatakot siya na malaman mo, kapiksi. Pero hindi rin to makapag-decide, no? Hindi rin siya makapag-decide kasi parang hindi siya makapag-decide kung iiwan ka niya and papanagutan yung third party or magstay siya sa'yo and mag-provide na lang ng financial support if in case na nakabuntis talaga siya. Guys, okay? Hindi siya mapakali, mga kapiksi. Pero ayan, no? Namumroblema din siya sa pera actually. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element sa natal chart itong person mo, or baka may earth element kayo ang mga kapiksi. Namumroblema din siya sa pera. And parang this happened so quick. Parang sa isang kisap mata,
ganito agad yung sitwasyon nyo. Parang wala kayo, parang hindi nyo, wala sa hinagap nyo na mangyayari yung ganitong sitwasyon mga kapiksi. Pero parang bigla na lang na napunta kayo sa ganitong sitwasyon na parang wala kayong ka-idea how it happened. Okay? Pwedeng ano din guys, kasamahan niya ito sa trabaho, or parang namumroblema sa pera tong person mo, tapos parang yung third party parang always na nagbibigay sa kanya, no? Parang siguro may gusto yung third party na yun sa person mo, pero parang hingahan na siya ng sama ng loob, tapos tinutulungan pa siya nung third party na yun sa mga problema niya. Kaya siguro nagkaroon ng mga ganong klaseng ganap between them. Okay? Pero parang feeling ko nanlalamig na rin kayo sa person nyo mga kapiksi, if in case na nalaman nyo na may ganito. Or pwedeng hindi naman buntis yung third person, pero parang nakakakutob na kayo mga kapiksi na merong something dun sa person mo. Kasi parang kung umarte or umasta yung person mo, parang kakaiba, napapansin nyo na parang kakaiba, may something sa kanya, na parang feeling nyo may tinatago. Okay? So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, this will not resonate with all, no? Hindi kayo lahat. Ganito yung sitwasyon. If in case lang na maka-resonate kayo, comment down below mga kapiksi. And sa mga naka-resonate and may mga third parties, pwede nyo itry yung ating bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship habang malaki pa yung sale, malaki pa yung discount kasi opening sale yan guys. Promise, sobrang ganda ng course mga kabiksi. Ito yung mga tawag dito, mga relationship subliminals natin guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.